Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Isang video ni Attorney Claire Castro, ang tagapagsalita ng Presidential Communication Office, PCO. Ito ang kanyang reaksyon sa mga paghimutok ni Sabit Singson. Sabit ba o Sabit? Sabit yata eh. Si Manong Sabit Singson ay ano na ngayon, itong very vocal na tungkol sa pagbatikos niya kay PBBM. Bakit kaya? Di ba? Parang kay Manny noon kay Manny Pacquiao tinitira ni Chavit Singson, pero pagdating ng panahon ay lumalapit din siya kay Manny. Ngayon, noon kaibigan si PBBM, ngayon kalaban na naman. Kasi mayroon palang hiningi na pabor si Chavit kay PBBM na hindi napagbigyan. Kaya ito na, sour graping na, kumakahol na rin, didilis na rin. Kaya ito ang video atin panoorin courtesy sa atin ni Attorney Claire Castro. May masamang balakin pang sarili. May motibo. Tingnan natin mga kapatid. Napanood ko to Panoorin nyo. Baka hindi nyo pa napanood. Ha? Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Yung sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yun. Ayan nga. Hindi daw siya nagtampo si Sabit Singson, pero sa boses niya lang, sa tono niya lang ay nagtampo na siya Nakakatawa naman tong, believe pa naman ako noon ito dahil napakaraming gold bars nito. Sa lahat ng Pilipino, ito yung nakita kong mayroong mga gold bars Kaya believe ako dito, pero ngayon na nagsasabi siya ng mga masasama kay PBBM ay nawala yung believe ko dito kay Mang Sabit Singson. Kaya binanatan ni Claire Castro Kaya gawan din natin ng reaksyon kasi nga hanga ako dito noon kasi daming gold bars ngayon pala parang aso din pala hindi naman siya ginagalaw ni PBBM, di ba? Ngayon nakikita na siya yan yatang lugar niyang isusunod sa pagano. Meron palang construction company itong si Sabit Singson. At ngayon ay under the radar na ni PBBM yung kanyang construction company kasi yun palang nakakuha ng mga proyekto diyan sa lugar niya. 'Di ba? Taga Northern Luzon din 'to Ito yung kingpin diyan noon. Ewan ko lang ngayon. Kaya mayaman the bad boy. Yung kanyang nemesis, mortal na kalaban, yung Crisologo, di ba? Meron ngang palabas ito Crisologo versus Singson. Merong movie yan noon. Yung magkakalaban na mortal diyan. Tungkol yun sa sugal Yung kanilang pag-aaway ay tungkol sa sugal. Kung sino ang hawak ng sino ang pinaka busing ng sugal diyan sa lugar nila. Alright, so kahit ano pa man yun, pwedeng makalimutan, pero kung ganito na banatan na ang name of the game ay banatan na, di sasali na tayo mga kababayan. So ito, pakinggan natin muli si Claire Castro, ang ating magandang spokesperson ng Presidential Communication Office. Di ba? Alam nyo na to. Kaya inulit ko, kasi para matandaan natin na meron siyang hinihiling kay dating Pangulong Duterte, meron siyang hinihiling kay Pangulong Marcos Jr. At mukhang di siya pinagbigyan or napagbigyan. At dahil doon, sumuporta na siya at susuporta siya kay VP Sara. Diba?
May hiningi siyang pwesto para sa pamangkin niya. Bakit ang PCSO? Anong meron sa PCSO para hingin mo? Direktor lang. Oh. Direktor lang. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun sinasabi mo na pinapasok ko sa PCSO. Direktor lang. O, di ba? Kaya bakit yung PCSO? Binanggit natin ito mga kanila, uulitin ko lang. You can give him a lot of chances sa opisina mo. Bakit sa PCSO? Anong meron sa PCSO? Di ba? So anong balak niya ngayon gawin? Hindi siya napagbigyan ni Pangulong Marcos sa kanyang hiling na gawing direktor. Ang kanyang pamangkin. Ayan, so ako ang sasagot niyan kung bakit PCSO ang tirada ni Mang Sabit Singson. Dahil nga sa mahilig ito sa numbers game, di ba? Yung mga last 2 digits sa kanya yun eh. Huwiting sa kanya yun. Kaya alam naman natin ang PCSO ay nung hawakan niya ni Atong Ang, ay si Atong Ang ang palaging nanalo sa PCSO Lotto, di ba? Merong illegal games diyan eh. Alam naman natin yan na pwedeng tsupiin yung numero ng Lotto. Kaya nga nung nakaraang di ba? Nakaraang taon ba yun na ginigisa ng Senado ang PCSO dahil nga sa itong pagmanipula nila ng mga resulta. At yung yumayaman ay yung mga diyan, mga opisyal. Kaya kung makontrol ito ni Mang Sabit, ni Sabit Singson, ang PCSO kapag napasok yung kanyang pamangkin, ay sigurado makapaggawa na sila ng illegal number. Pwede kasing ibibenta yung mga swertres eh. Halimbawa, magpalabas ka ng numero na 123. O di ibenta mo yun 123, kinabukasan na labas yun. So maraming bibili kahit na 50 pesos bawat bili, bawat numero ay bibilhin eh. Kasi mababawi naman yan kapag lalabas talaga yun. Lalo na doon sa 6 digit na umaabot ng 300 million ang jackpot prize, di ba? Tapos ang nanalo ay isa lang. Ay sigurado ang nanalo na yun. Nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga scammer sa PCSO noong last year. Naalala niyo ba mga kababayan yung mga pangalan? Nakalimutan ko na eh. Sila din yung yumayaman palagi. Pinapalabas lang nila na may nanalo, pero yung pala sila yung nanalo. Yun ang mahirap sa Lotto kasi hindi pinapakita kung sinong nanalo eh. Kaya pwede nilang gawing ang kanilang labandera ang nanalo. Yun para yung labandera ay binayaran lang yun para kumuha para mag-claim, di ba? Grabe ang sindikato diyan sa PCSO. Pero ganun pa man, tumataya pa rin ako para sa charity lang. Kung maawa sila na papanalunin ang mga mamamayan, di ba? Pero karamihan talaga kapag jackpot prize sa PCSO Lotto ay ang nananalo niyan ay mga taga-riyan lang sa loob. Mafia yan eh. Pero yung mga nanalo ng 5 million, 7 million, yun pwedeng totoong draw yun. Pero pagdating sa jackpot na 200 million, 300 million, hindi na nila yan ibibigay sa mga tao. Ang mananalo ay sila na diyan sa loob. Mafia pa rin mga kababayan. Kaya yan ang tinatarget ni Sabit Singson kasi ang laki-laki. Every 3 months kapag merong kang jackpot na 200 million, every 3 months merong 200 million si Sabit Singson. Yang tanda-tanda na nga, maraming nag-comment, ang tanda-tanda na, dapat magsisimba na eh. Pero bumabanat pa rin eh. Bumabanat pa rin sa politika. Wala talagang kaanuhan, di ba? Matakaw pa rin. Walang pagkakontento kahit na mayaman na, bilyonaryo na. Dapat magserbisyo na sa Diyos at sa kapwa-tao. Dapat mabait na. Hindi itong paaway-away ng tanda-tanda na eh. Kaya ang Sabit nagiging Sabit eh. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Alas, pupunta kay Sara para maging malaya ulit sa PCSO. Bakit niya PCSO? Anong nakukuha niyong deal doon? Tanong lang tayo, may nakukuha ba kayong deal
malaki. So, dinami-dami yung negosyo. Meron kayong mga real estate companies, meron kayong construction, meron kayong dito, pagawaan ng bulletproof na kotse. Ano pa? Ang dami. Bakit PCSO? Sige. Dito tayo mga clear. Bago na naman tong interview. Talagang sisirain niya sa Pangulo. Ang gusto niya, bumaba ang Pangulo. Okay, itong interview naman na ito ay tungkol na ito sa mga construction projects sa Ilocos Norte. Kasi ang Ilocos Norte, baluarte ni PBBM, ngayon sinisiraan ni Chavit na yung mga construction daw doon sa Ilocos Norte ay mga substandard at ang mga diskaya daw ang gumagawa, and then ang mga diskaya daw ay nagbibigay kay PBBM. Yun ang pinapalabas niya eh. Kaya imbento-imbento lang talaga. Wala namang project ang diskaya doon sa Ilocos Norte. Kasi nga kalaban ni PBBM yan, yung mga diskaya, mga tauhan ni Digong yan eh. Kaya kung saan ituturo ni Digong merong project, doon yan yung mga diskaya na yan. Kasi may ano naman si Digong diyan porsyento sa kanilang mga billion projects. Okay, pakinggan natin si Mang Sabit. Ito. Yeah, tuloy tayo. Is Occidental Mindoro, which is 3 billion plus. Start there because the pressure is from there. Should start in Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, and La Union. Why? Because the flood control all over the country is 18 billion. Mas marami pa rito. Pero the top 3, the biggest, is Occidental Mindoro, which is 3 billion plus. Second is Bulacan, 2 billion 800. Third is Ilocos Norte, 2 billion 700. Bakit hindi ginagalaw itong Ilocos Norte? Mga clear. Nasa ICI ang pag-iimbestiga. Yang sa yung papel, dali mo doon. Kung meron kang matinong ebidensya, let's face it mga clear, hindi lahat ng flood control projects, palpak, meron naman matino. I-prove mo yung palpak kung meron kang ebidensya. Ayan, so wala ngang ebidensya eh. Turo ng turo lang na naninira si Mang Sabit eh. Kaya sumasablay. Noon, nung naging mabait ito ay maganda siya tingnan, di ba? Gwapo tingnan. Pero ngayon na nagsusungit naman kay PBBM ay dumami ang kalaban ni Mang Sabit. Noong rally nga ng September 23, di ba? Pinagsisigawan siya, di ba? Nagbubu yung mga tao doon sa grandstand. Nang pumunta siya, akala niya siya hero. Akala niya ay salubungin siya ng maganda ng mga nagrally. Yun pala ay binabas siya eh. Binubu siya, sinisigawan, kaya napahiya tuloy ang matanda. Pero kahit matanda yan ay nako, grabe yan mga kababayan. Feeling hindi matanda eh. Kaya anong masasabi nyo dito sa panggalaiti ni Mang Sabit Singson na si PBBM daw ay may mga parang mga komisyon sa mga proyekto diyan sa Ilocos Norte. Totoo ba kaya yan? At ayon sa kanya ay malaki daw ang budget ng Ilocos. Siyempre merong budget dito sa amin eh. Ang pinag-usapan diyan ay kung merong bang ghost project at substandard bang trabaho at anomalous ba. Kung sa Ilocos, kung walang anomalya, walang substandard, okay yun. Meron naman talagang flood control projects. Merong substandard na gawa ng mga diskaya, palaging substandard. At meron ding mga medyo matino. Yung maliliit lang na proyekto, yun yung matitino. Pero kapag bilyones na, ay nagiging substandard na kasi kinukurakot na. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam.